may sinabi rin si si Vice President Sara Duterte tungkol kay Harry Roque. Ay, Kanina. oo. May sinabi siya about nag-aalala siya sa karamdaman. Oo, Na he's healthy. not well. Oo. Hindi lang natin na-ready yung actual soundbite, pero daw. Kung hindi daw siya nag-aalala tungkol sa mga passport issue na yan ni Harry Roque. More of yung health daw ni Harry Roque. Pero para namang okay si Harry, although maraming nagsasabi na pumayat at saka nagmukha. Yeah, pumayat siya. hatardo, no? Pumayat siya. The fact na nakaka-travel pa kasi kung totoo na siya sumakay na ng eroplano papuntang Vienna, I mean, it's relatively okay to travel. Oo. Diba? I am worried for his health. Yun ang sabi niya. No. So, So, kita, bumagsak talaga yung ang malaking katawan. katanungan, although alam niyo po na hindi naman sa ay nakausap po namin si Ginoong Harry Roque nung Biyernes dito. Last week lang. So kung sakali nagkatotoo po yung mga kumalat na ugong kanina, parang yun na. So at least nakausap natin before nangyari lahat. Pero lumalabas, ang pinaka-latest ay sa katanungan na where is Harry Roque, siya ay sumakay ng eroplano to Vienna. Kung ang paniniwalaan natin na yung post Yung niya post sa Facebook page niya. Nagpakita ng ticket. Oo. So simulan natin sa kwento kung paano ba tayo nauga. Oo. Dito sa media at least po. Kasi nga may mga naglabas po ang pinapakita natin, Chiki, ay ang Ayun, boarding pass. Boarding pass yan, no? Oo, Boarding pass. Tama. Kasi may gate, number, may zone. Oo, yan. Oo, from Amsterdam to Vienna. Yun. So papuntang Austria. Okay. Okay. Kung baga sa inter-Schengen. Ibig sabihin, hindi yan tipo parang Rome, tapos pupunta ka ng Amerika. So doon may mga check na ng mga dapat i-check na mga dokumento. Ito inter-Schengen yan So ibig sabihin, within the Schengen countries na magkakausap. Oo. Naku, alam na alam yan ni News 5 correspondent Gerard de la Peña na nanonood sa atin. Hello, Gerard. Hi, Gerard. Si Gerard, siguro nagpatalon-talon ng mga Schengen territories yan. Umikot-ikot So alam niya na, yan. hindi naman i-check kung meron kang pasaporte or whatever. Kasi nga, nandun ka na. So anyway, yan ang latest niya. No? In fact, dapat guest siya kanina. Nung umugo ang balita, guest po talaga siya ng Storycon dapat kanina. No? Pero turns out, nakasakay na siya ng aeroplano so hindi na siya talaga makasagot. So, And hanggang ngayon, offline pa rin daw. Offline pa rin daw. Oo. Dahil tinatawagan ng staff natin. Kasi hindi ko makita yung time ng arrival niya sa Vienna. From Amsterdam. Pero feeling ko malapit lang yan by this time. Sorry. Parang boarding Mali yata. para yun. mga arrival is mga 11 o'clock doon sa, tama ba ako sa nakikita ko, 11 p.m. doon sa 11:25. Oo, 11:25 ang arrival. Ano yan? Siya may matatanghali doon. Oo. No. Umaga siya umalis. Yes. So, tingnan natin kung sa translation ng time ay nasa in-flight pa po kaya hindi nakakasagot sa atin itong si Ginoong Harry Roque. Kasi usually sumasagot naman sa atin. Tama. And kung tutuusin, guest naman talaga siya dapat kanina. Kung hindi na paaga yung sakay niya, ay guest siya talaga dapat ng Storycon. Sabi nga ng mga hosts ng Storycon na kahapon pa daw nagsabi na meron siya, magta-travel daw siya today. So totoo. Pero try daw. Sabi naman ng hosts, in fairness, nagsabi na kahapon. So try nang daw siyang tawagan today, trinay, mukhang hindi na natuloy. Ito Yes. po, kaya po namin pinag-uusapan ng mga kapatid para doon sa mga nagtataka na ano ba to? Bakit nila pinag-uusapan si Harry Roque? Mayroon po kasing pumutok na balita kanina na sinasabing na-aresto na raw si Attorney Harry Roque. Yun nga lang po kasi, bagamat lumabas yung balita na yan, wala pong inilalabas na kumpirmasyon mula po sa Department of Justice at sa Department of Foreign Affairs. And syempre, kapag wala po tayong confirmation coming from people in authorities, hindi natin yun pwedeng paniwalaan. Yes. Nilabas lang po namin yung mga balitang yan kanina based doon sa reactions po ng mga opisyal natin. Pero hindi po confirmation yung inilagay na amin, ha? Para lang po malinaw. Kasi nga, mabuti na lang at nag-post na rin agad nga si
Harry Roque ng kanyang whereabouts. And kasi po ang mga tinatanong po kanina, akala ko ba canceled na yung pasaporte ni Attorney Harry Roque? Yes, canceled na, pero gaya nga po nung sinabi ni Juvie, pagka kasi nandun ka sa mga European countries, pare-parehong Schengen visa po yan, kadalasan hindi naman na chinecheck yung passport. Kasi may mga agreements na sila among doon sa mga Schengen countries. Kaya kahit alam niya, kasi alam na po ni Attorney Harry Roque yung mga naging move dito sa atin, which is yung pagkansela ng kanyang pasaporte, tapos at the same time yung pagre-report sa Interpol, flag sa kanya doon. Alam na niya na 'yon, pero the fact na nag-travel siya, kampante siya na, pwede naman din siyang harangin sa Amsterdam. Oo, pwede Pero nga rin. ako pakiramdam ko, matter of time. Kasi nga, yung 2 act na ginawa ng ating gobyerno is already a trigger sa pwedeng gawin internationally. Yes. No? So, alam ko na alam din ni Harry Roque yan. Alam niyo kung ba't alam namin na alam ni Harry Roque yan? Di ba nagsabi na nga siyang pray for me? Oo, pray for me. yes. Hindi ko alam kung handa yung ating graphics over the weekend. Doon sa kanyang post. Sinabi niya na pray for me. Sot ito, no? Sige, parinig Asot. natin. Okay, parinig. So pray for me po. I am a creature of prayer. Nagsisinungaling po ako kung hindi ko sasabihin na siyempre nalulungkot ako sa mga pangyayari dahil talagang totoong-totoo na talaga ang panggigipit sa akin. So kahit na pending pa yung kanyang petition for asylum. Yes. Meron pa siyang isang soundbite. Hindi ko lang kung ready yun. Pero meron pa siyang isang soundbite. Ito yung pinag-uusapan natin sa group chat kanina. Na sa club kung totoo, no? Kung totoo na na-aresto siya. Pero hindi nga. Pero isipin mo, sa Friday, pwedeng may desisyon na gagawin ang ICC kung pwedeng magkaroon ng interim release si Digong. November 28 yan. Sa 28 Friday. na may coverage kami. Huwag niyo pong kakalimutan sa Friday. Isipin niyo kung may mangyari within today at saka doon sa mga araw na yon, baka hindi sila magkita ni Tatay Digong na kanyang inaabangan doon sa labas ng ICC. Tagal niyan tumatambay sa labas ng ICC. Dahil ito po yung soundbite niya tukol kay Tatay Digong niya. Pakinggan natin. Amin ko na ito pagkansela ng aking passport, lumiit ang aking daigdig dahil malilimitahan ang aking movement. Narito pa lang po ako sa Europa dahil gusto ko nga pong samahan si Tatay Digong. Hindi naman po ako lumilipit-lipat. Dito lang ako, tabi ako ni Tatay Digong at kahit anuman po mangyari sa akin, hindi naman po ako lalayas ng Europa hanggang hindi nakakaalis dito si Tatay Digong. Okay. So, kaya po maraming naniniwala, siguro maski yung mga ibang mga media na nandoon na baka matter of time lang. Yeah. Kapag lalo't na-trigger na ng mga desisyon ng DOJ at DFA dito sa ating bansa. Kaya matter of time lang. Kasi, in all fairness to him, parang kung hindi mo siya tinutugis alam nila yung movement ni Harry Roque. Alam nila kung saan nakatira doon sa Netherlands. Alam nila kung saan pumupunta doon sa park. Alam nila na, katulad yan, publicized na pupunta siya ng Vienna. Ina-announce niya Na-announce Hindi niya. nagtatago parang din matter of time, Oo. sabi nga Yeah. nila. So, okay. So, hopefully, makalapag siya at makausap natin because meron kaming pending invite sa kanya. Because siya yung pinag-uusapan ngayon. So, we'll give him that airtime later. Okay, so babalikan natin si Harry mamaya at saka yung mga reaksyon po ninyo tungkol kay Vice President Sara Duterte. Pero ipa-plug ko pa rin po na alam ko na iba sa inyo ay nag-aantabay para sa magiging desisyon po ng ICC sa interim release ng former President Rodrigo Duterte. Sa Friday po yan, 5:30 at may coverage po ang aming mga stasyon dyan. 5:30 p.m. Oo. At ang mga reaksyon, siyempre sa STL nyo mapapanood. Yes, Ano? yes. So, abangan niyo po yan sa Friday.